Tanong ko lang po, Engineer, ano po ang damdamin ng mga kapatid natin ng mga Muslim ng ating Vice President Sara Duterte ay tinanggalan po nila ng security? Kaya nga po, kung pwede lang sana kami ang maging security, kaya po namin yun. Marami ng politisyan na kaibigan namin, napatunayan namin, hindi namin iniiwanan ng kaibigan namin, lalo na kung may yung bloodline ba. Alam nyo naman na siguro may siguro silang maranang. So hindi lang po yun, actually kung sino talagang naapi, doon kami. Kahit ipaglalaban namin yan. Talagang hindi po kayo nag-iisa, BP Sara. Si Sara. Maliban na si Sara ay kamag-anak namin. Hindi namin pababayan dahil kamag-anak namin siya. Taga Mindanao. Ang kwan lang namin ay huwag impeach. Yun lang ang masasabi ko dito. Ito ang kwan namin ngayon. Mga sasakyan. Mga sasakyan. 150. Oh, yung kanina may mga bagong dumating, hindi nakakista dito dahil ito ay yung linista namin kahapon. Pero nakita nyo naman ang haba ng pila. Yun lang, itong spokesman namin si Nasib Malawan. Kung ano ang sasabihin niya, yun ang kuwan namin, salita namin. Maraming salamat po. Bago kayo magtapos po, mensahe po muna kung if ever nanonood ngayon sa pangalawang Pangulong BP Sara. Kung manunod ka man na Baby Sara, nandito kami. Kahit saan tayo makarating, kasama mo kami. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Ayan, mayroon pa po tayo guys, kakausapin. Salamat sa iyo, Mayor. Salamat. Ayan, guys. Engineer Nasib. Engineer Nasib. Good morning, good afternoon po sa iyo, Engineer. Pakilala po muna kayo. Ano po ang atin pong pakay sa ginawa po nating karaban ngayon? Yes po, ako ay tagapagsalita po ng grupo, yung Muslim Alliance. Yung Muslim Alliance, ano po yan, composed of lahat ng mga presidente, halos ng Metro Manila at saka yung Luzon White. So nagsama-sama kami para po suportahan yung no impeachment kasi alam naman natin na wala sa batas. Nagsalita na yung ombudsman, nagsalita na yung COA. Ano pa ba? Ano pang kailangan nila? Ano pang gusto nilang patunayan? So, pati presidente, nakiusap siya na huwag nang impeach. So, siguro, para lang siraan yung BP natin, alam nilang maganda yung performance ng tatay niya, baka siya naman maging Pangulo. So, kami po, taga Mindanao kami. Actually, dito lang kami nangangalakad sa Metro Manila. Kami po ay hindi namin pababayaan yung mga taong naapi. Kasi doon po tayo sa batas. Kailangan protektahan natin yung Constitution, protektahan natin ang batas, protektahan natin yung mga taong naapi. Kaya kami po, nagtipon-tipon, lahat, walang gumastos sa amin, sarili naming gastos, yung bawat isa sa amin. Siguro nakita nyo naman yung mga tao na nandito, sila po yung may mga kaya halos sa yung buong Metro Manila, mga Muslim, mga businessman.